Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mais po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito po komentuhan po natin. Ito pong dalawang representative po mga tambay na nasasangkot po sa issue ng korupsyon ng flood control. At sila po ay dumalo para po sa sinasabing executive session mga tama. Ibang klase executive Ibang klase po private. Ibang klase investigasyon ito. Ito po ay dumalo po sa ICI mga tama. Ito pong independent commission na mag-iimbestiga po daw. Ito pong si Representative, First District Representative po na si Arjo Atayde. Asawa po ito, artista po ito mga tambay at asawa rin po ito ng isang sikat na artista sa Itbulaga. At siyempre po si 3rd District ng Caloocan, si Dean Asisio, mga tambay. Ibang klase, mga tambay. Pagkadating sa nakawan at nabisto na, mga bayan, ay wala na pong kinalaman, ibang klase. Pero ang mga proyekto po taon-taon na ibinibigay po sa kanila at binabudgetan po ng bilyon-bilyon, ay wala po tayong nakikita. Maliban po sa nakamamatay nilang proyekto. Nilulunod tayo sa baha. Unbelievable. Jet, nagbigay ba ng pahayag ang dalawang kongresista bago humarap sa komisyon? Ayon sa dalawang mambabatas, humarap sila ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure upang matunayan na wala silang kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project. Ito ay matapos silang banggitin ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa nakaraang Senate Blue Ribbon hearing na sila ay nagsolicit umano ng pera mula sa kanilang construction company. Mag-alas 10 ng umaga nang magkasunod na dumating dito sa tanggapan ng ICI, sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan City 3rd District Representative Dean Asisio. Sa pagdating ni Representative Atayde, sinabi nito na sumulat siya at nag-volunteer na mismong humarap sa komisyon para aniya mapabilis ang proseso ng investigasyon. Paliwanag ng mambabatas, handa niyang sagutin ang mga aligasyong ibinabato sa kanya sa tamang forum gaya ng ICI. All hearsay po sir kasi until now as I said baka mas mabuti po bago po magturo bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin because up to this point since September 8 they haven't even given out anything against me or my father, you know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Sa pagdating naman ni Representative Asisio, ipinaliwanag niya ang dahilan bakit siya humiling ng executive session sa komisyon. Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity at baka meron po tayo mga sensitibong masabi sa ICI na hindi mo na kinakailangan lumabas sa publiko para ho hindi abala sa investigasyon na isa. Iginiit ng parehong mambabatas na walang katotohanan ang mga aligasyon sa kanila kaugnay ng flood control project scandal. Samantala sa pag-alis sa tanggapan ng ICI ni Representative Atayde, tumanggi na itong humarap sa isang press conference ngunit handa siyang aniyang bumalik sa komisyon kung kailangan pa siya sa investigasyon. Yan po mga tambay, ibang klase, no? Lagi naman po natin sinasabi yan, wala pong magnanakaw na amin na siya po'y nagnakaw. At wala rin pong gumagamit ng pulburon na siya po'y aamin na siya po'y gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Saka ang mga politiko po, mga bayan, lagi pong nagsasabi yan na sila po'y walang kasalanan. Natural na po sa kanila yan. Ang mga politiko po, natural po sa kanila yan na lagi po silang malinis. Wala po silang kinalaman. Dinadaan na nga lang po sa kasuotan puti. Karamihan po nakaputi. Para po malinis silang tingnan. Pero po ang kaloob-looban yan, ibang klase po. Saka paano mo sasabihin mga hindi nagnanakaw itong mga taong ito, umano? Tingnan mo naman yung mga proyekto nila. Tingnan mo. Katulad po ni Atayde,
Ilang termino na po yan, pangalawang termino na po yata niya yan bilang congressman. Lalo-lalo po ang mga asistyo. Ang mga asistyo po inugatan na po yan sa Caloocan. Halos hindi na po napapalitan ang mga asistyo dyan. Hindi po nawawala sa politika ang mga asistyo. Sa Caloocan. Ano po ba yung mga syudad na yan? Ano po ba yung mga city na yan? Maayos po ba ang mga proyekto nila? Ganon din po itong si Atayde, si Arjo. Sige nga. Konting ulan nga lang Binabaha na sila ron Pero binubuhusan po yan ng bilyon-bilyon. Daan-daang milyon. Taon-taon. Para sa sinasabing proyekto at makapagliligtas sa kanilang mga nasasakupan. Hindi po ba? Yang mga investigasyon na yan, mga kabayan, lokohan yan Masasabi po nila ngayon na sila po'y malinis at walang kinalaman. Pero ang katotohanan po, yung nararanasan po kasi natin tayo kasi nakakakita at nakakaranas ng ginagawa nilang trabaho. Hindi po ba? Hindi naman sila Dahil yung mga tao na yan, nakatira po yan sa mga exclusive subdivision na hindi binabaha. At hindi sila basta-basta mamamatay doon. Tayo, nakatira tayo sa laylayan Di ba? Tayo'y naapektuhan. Tayo nakakaranas. Hindi po ba? Kaya napakadali pong magsalita sa mga tao na ito. Dahil sanay na sanay pong magsinungaling itong mga tao na ito. Dahil yan po lagi magkapartner. Yung magnanakaw sa kasinungaling. Hindi po ba? Kaya napakahirap pong kumuha ng hustisya sa mga tao na yan. Lalong-lalo po kung ang gobyerno po mismo ngayon ay sangkot din sa korupsyon. Paano ka makakakuha ng hustisya sa mga taong yan? Sige nga, mismong commander-in-chief grabe rin ang korupsyon ng issue. Pati ang pinsan, pati ang anak. Sige nga, saan ka makakita? Arjo, itong si Arjo at Atayde. Kung yung ninong mo nga sangkot sa korupsyon. Sige nga, hindi ba ninong mo si Tambaluslos? Umano. At ikaw, Arjo, nakatanggap ka rin ng napakalaking pera sa iyong opisina nung pumirma ka yata, umano, sa impeachment ng Vice President. Hindi ba kasama ka rin pumirma ron sa impeachment nung inimpeach ng ninong mo, umano, di ba? At ninong niya rin yung Senate President na nagtatanggol po doon sa mga magnanakaw, umano. Hindi po ba? Pilit po nilang hindi idinadawit at idinadamay yung ninong mo na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Hindi ba? Kung yung mga ninong mo, napakalaki na issue na korupsyon, ikaw pa kaya, umano, protektado ka ng ninong mo. Sige nga. Pambihirang buhay, Ginagawa na lang po tayong tangat, bobo at gago kasama po ng mga media. Ginagawa pong tangat, bobo kasama ang mga media. Ginagawa tayong tanga at bobo nitong mga tao na ito. Alam naman po natin na wala naman pong patutunguhan yan. Saka kung talagang wala kang kasalanan, bakit lahat po ng investigasyon nyo executive? Executive session? Unbelievable, Samantalang pera ng taong bayan ang ninakaw, pero lahat ng investigasyon executive? Ibang klase, Bakit ayaw nyo ipubliko? Pera namin ang ninakaw. Gusto namin malaman kung paano iniimbestigahan ang pagnanakaw sa pera namin. Pero sa inyo, executive, hindi namin pwedeng makita. Kaya nga po, house show yung mga investigasyon na yan House show. May pinoprotektahan po yan umano. Saan ka nakakita? Ang interes ng taong bayan, tinatago mo? Diyan yan, yung ICI na yan. Paano paniniwalaan yung investigasyon na yan? Ayaw mo isa publiko. Hindi po ba? At syempre po, yung ICI, ayaw po idawit ang pangalan ng mga ulo. Katulad po, yung pinapangalanan ni Saldico, mga kabayan, yung ninong niya, saka yung pinsan na sa Malacanang at yung anak, ibang klase po, mga kabayan. At syempre, mga kabayan, itong si Aljo at Atayde, mga kabayan, mangiyak-ngiyak pa, mga tambay, para bang artistang-artista dating Artistang-artista. Talagang kayang-kayang umarte umano, mga kabayan.
At yung sinasabi, ebidensya. Kailangan daw po magsumiti muna o magpakita muna ng ebidensya. You know? Nasa inyo ang ebidensya eh. Ilabas mo ang proyekto mo, ilabas mo ang budget mo, kung gaano kalaki nakuha mong insertion, kung gaano nakalaki nakuha mong budget, isa publiko mo. At makikita ng taong bayan kung nagtutugma ba sa laki ng pondo mo, sa laki ng budget mo, at ang proyekto mo ba ay nagawa ng tama ng napakalaki mong budget umano sa proyekto mo. Hindi po ba napakadaling silipin? Tumutugma ba? Kaya lang hindi mo naman ilalabas. Hindi mo naman ilalabas ang kabuuan na nakuha mo na pondo o mga insertion pa. Katulad po nitong si Asistio, si Dean Asistio na tumanda na po riyan. Sila ang lahi nila. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Atayde, Arjo, at si Dean Asistio at napakarami pa. Napakarami pong congressman na involved. Mga kabayan. Wala pa dyan ang grupo ng mga Quadcom at Wadcom. At yung grupo na pumirma sa impeachment ng Vice President. Wala pa dyan. Mga kabayan, hindi pa yan naimbestigahan. Halos. Hindi po ba? Dahil nga po laging executive session. Huwag kayong mag-alala. Ang Vice President ay handa nang pumalit. Pagka ang Vice President ay naging Pangulo, yan, Arjo, Dean Asistio, huwag kang mag-alala, lalabas at kayang palabasin ng Vice President ang mga ebidensya na hinahanap nyo. 100%. Dahil ang Vice President ay nagsalita. Kung siya ang Pangulo, isang araw lang, mapapangalanan niya na lahat ang mga magnanakaw sa gobyerno. Mapapangalanan niya na. Kasi, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang intelligent at confidential fund ayon sa kanya. Madali lang yan. Pabubuksan lang niya ang mga libro nyo. Hindi po ba? Para po sa interes ng taong bayan. Saka ka magsalita ang ebidensya. Nangyayari lang kasi ngayon na napakahirap nyong managot sa inyong mga ninakaw umano. Dahil po magmula sa puno ay magnanakaw din pala, mga kababayan. Kaya po, sayang ang pera natin, mga tambay. Katulad itong mga investigasyon na ito ng ICI, nag-uubos lang po tayo ng pera dyan para lang po sa pagtatakip ng totoo at ulo na magnanakaw po na mismong si Saldico ay pinangalanan na kung sino-sino ito. Matindi, no? Lahi ng mga ulupong, lahi ng mga magnanakaw, nasa dugo na pala nila ang pagnanakaw. Hindi po ba? Easy money. At yung sinasabi po ni Diskaya, mas paniniwala ng taong bayan ang mga Diskaya. Dahil ang mga Diskaya, hindi po magkakaroon ng proyekto yan kung hindi po sila didikit at lalapit sa politiko. Real talk. Ang mga Diskaya at mga contractors po, mga kabayan, ay nagsisip-sip po yan. Nagsisip-sip po yan saan? Sa ahensya ng DPWH, sa mga district engineer. Siyempre po, nagsisip-sip yan sa mga USEC, sa mga secretary. Hindi po ba? At sa mga politiko, magsisip-sip din po yan. Hindi po ba? Yan po yan eh. Kasi never po magkaroon ng proyekto katulad ng Diskaya kung walang politiko, walang district engineer, walang DPWH. Hindi po ba? Never! Kaya nga nagpapalakas sila. Di ba? Kahit ano gawin ng mga politiko at gustuhin ng politiko para sa kanila lang mai-award ang proyekto, katulad po dyan sa Quezon City, sa 1st District at sa 3rd District ng Caloocan, hindi po ba? Humihingi na kayo ayon sa Diskaya. Kahit wala pa yung budget, hindi pa nare-release ang pera ng proyekto, humihingi na daw kayo ng advance. At napakalalaki na hinihingi nyo. Hindi ba? Hindi lang 20% ang lakaran. Hindi ba? Kaya mas paniniwala ng taong bayan, Arjo,
at Dean Asisio at Arjo Atayde ang mga diskaya. Di po ba? Never sila magkaroon ng proyekto kung walang politiko at walang DPWH. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po ang hiling na lang po ni Kamanong ay mapalitan po. At syempre po, maging presidente ang vice president para dito po sa mga politiko na sobrang linis at walang ninanakaw sa taong bayan ay mapatunayan po talaga natin na talaga sila ay malinis pagka ang vice president na po nag-imbestiga sa kanila. Hindi po ba? Saka ka magsalita ngayon na ikaw ay malinis, mga kabayan. Ngayon kasi, kaya kayo lumilinis dahil hindi nabubuksan ang inyong mga libro. Kayo mahindot kayo. Saradong-sarado ang libro nyo. Hindi po ba? Wala po kami makita kung ano-ano mga pinagagawa nyo at wala kayong mga resibo na pinapakita sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga malinis kayo, mga hindot kayo eh. Dahil nakatago lahat ang mga ebidensya sa inyo. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo mga tambay. Ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.